Sabi nila, may mahika raw ang Siquijor. Tahanan ito ng mga manggagamot. Pero higit pa dito, ang kanyang magic. Nakabibighani ang mga tanawin. Sagana ang karagatan. Parang garden sa ilalim ng tubig. At mababait ang mga residente. Wala sa mulian. Taon-taon, dumarami ang mga bisita sa isla. Kaya sinasabing ito na ang next Boracay o Siargao. Oh my God! May namatay na ba dito? Dali. Pero sa pagdating ng mga turista, dumarami din ang mga hamon. Yung mga bakawan na ganito, natatrap dito yung mga basura eh. Mananatili pa kaya ang mahika? So sinasabi nila na merong kakaibang vibe itong isla ng Siquijor. Ngayon pa lang medyo nafe-feel ko na eh. Ganda ng dagat, sariwa yung hangin, tapos lahat ng mga taong kasabay ko ay excited na mamasyal. Sa aking first day sa Siquijor, sinundo ako sa pantalan ni Luis, isang long-time tour guide at proud Siquijodnon. Kamusta? Welcome to Siquijor. Nice to Yes, meet you. Luis po. Yun! Yeah, nice to meet you po. Ano, ready ka na Yeah. ba para sa akin? Yeah, ready na na. Ano? Pero hindi pa pala ito ang totoong welcoming committee ko. Bom Salvador, Salvador. Sa isang bahagi ng isla, may naghihintay sa akin. May konting kaba habang papalapit sa bahay ng kilalang manggagamot. Ay, kaya na bisita. Tatay Wal, Wala tayo bisita. Wala tayo bisita. magandang araw po. Huwag Hello. ka kailan eh. Na-surprise ba kayo? Pero ang aking nadatnan, isang nakangiting lolo na medyo hirap na ring makarinig. Tay, okay lang. Pasok po ako ha. Kamusta po kayo? Ito, si Tatay Uwal. May edad na, pero mukhang matalas pa rin ang pag-iisip. Ilang taon na po kayo? 87. Wow. I was born 1938, May 17. Salvame en repicaturum. Bago ko tuklasin ng mga kwento ng isla, naisip ko, baka magandang humingi muna ng blessing. Tagi o maayong lawat ng Amahan, sinong pangalan sa iyo? Atom. Kaming piniling soldado de Cristo, kanonay. Etcetera, salvame. Etcetera, salvame todo del mundo. Karaman, bose baga. Okay, ulan na pinis. Thank you. Masaling na doon. Salamat Salamat po. Salamat po. Mahigit 70 taon na raw na manggagamot si Tatay Uwal. Pero ngayon, unti-unting nagbabago ang mundo sa kanyang paligid. Kayo po, malakas pa ba kayo? Malakas pa. Pwede pang mag-boxing. Kakatapos lang nung binigay na blessing
ni tatay sa akin. At nakakagaan talaga siya ng pakiramdam kahit papano. In a way, it's sort of like a meditation. At yung presence ni tatay, yung feeling na binibigay niya yung kanyang blessing, nakakagaan siya ng loob. Kung medyo kumukupas ang ilang nakasanayang tradisyon, lumalakas naman ang agos ng turismo at pag-unlad. Matapos ang basbas, tumuloy ako sa Cambogahay Falls para sa isa pang uri ng cleansing. Swimming ulit! Welcome sa pamosong liguan. Ito yung tinatawag nilang ferry walk, made famous by none other than Ann Curtis. Actually, ang trivia doon, wala raw siyang pangalan dati, pero dahil kay Ann, ngayon, binansagan na siyang ferry walk. Pero andito na ako paano ba yan? It's time for renaming to Mambabarang Walk. Okay lang ba yun? Here you go. Watch and learn. One more time. Ngayon, try naman nating sumikad. Di kasing swabe ng orihinal na diwata. Pero pwede na rin. Ano na, 6 out of 10. At ngayon, mula sa ferry walk, it's time to go full Tarzan. Ito naman yung tinatawag na Tarzan. Uy, kuya! Excited ata si Luis. Hindi ko naman, binibigyan mo naman ako. Okay, game! Masyadong easy to. Mag-level up nga tayo. Oh my God. It's scary. Yung ano dito sir, para straight yung landing. May namatay na ba dito? Wala pa naman. Bend lang. Bend lang yung tuhod. Dali, dali. Nakakabahan ako Woo! Yan, bend lang. Tapos, angat mo na yung paa. Tapos harap dito. Okay, game. Oh, go! Iba-iba ang anyo ng mahika sa Siquijor. Pero ang isa sa pinaka-nakamamangha, matatagpuan sa ilalim ng dagat. So nandito tayo sa sa bayan ng Bitaog. At ito yung kanilang bagong tatag na marine protected area just off towards there.
They're very, very proud of this area kasi talagang ipinaglaban nila. Pero the best way to appreciate it is to go diving para makita natin. Ito ang yamang pinapangalagaan ng mga taga-Bitao. Ang dagat na nagbibigay buhay sa kanilang isla. Sa ilalim, sumambulat ang isang mundong tahimik pero masigla. Siksik sa nagagandahang corals na iba't iba ang hugis at kulay. Dito namumugad ang samut-saring isda. Gaya na lang ng false clownfish na sumikat lalo dahil sa pelikulang Finding Nemo. Very protective ito sa kanyang teritoryo. Puno rin ng dive site ng sari-saring lamang dagat. Ang iba, hindi agad mapapansin hanggang sipati ng malapitan. Ang Bitaog Marine Protected Area ang pinakabagong MPA sa Siquijor. Itinatag ito para protektahan ng pangisdaan ng komunidad. Sa Siquijor, nasa 23 ang MPA. Napakarami para sa isang maliit na isla. Isa sa matagal nang nakatira sa mga bahurang ito, ang mga pawikan. Sa bahaging ito ng bahura, magkatabing nagpapahinga ang dalawang pawikan o green sea turtle. Samantala, ang isang ito nakasampa sa malaking koral habang tila pinagmamasdan ang kanyang paligid. Nagpapahinga man ang ilang pawikan, meron namang aktibo sa paghahanap ng pagkain. Ang isa, bigla na lang sinasagpang ang mga palutang-lutang sa kanyang harapan. At ngayon, mas madalas na silang makikita. Hindi na kasi itinuturing bilang threatened species ang green sea turtle. Batay sa bagong datos ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Dumarami na kasi ang kanilang bilang sa buong mundo dahil sa matagumpay na conservation. Ganda sa ilalim. Maraming mga intact na corals, marami ring mga maliliit na isda. May nakita akong mga favorite natin, clownfish. Meron din ako nakitang pawikan, pero mabilis lang. Wonderful! Parang garden sa ilalim ng tubig. Matapos mabusog ang aming mga mata sa ilalim ng dagat, mabubusog naman ang aming mga tiyan. Ayan, mga galaw ko. Fresh na fresh. Isang simpleng tanghalian ang inihanda ng mga mangingisda para sa kanilang mga bisita.
Yummy! Meron akong sea urchin. Ito, talagang fresh na fresh. Gumagalaw pa eh. Ayan oh. Yan yung kinakain dyan, yung kulay orange. Tapos ito naman ay sea cucumber na kinilaw lang. At meron tayong shellfish. Look at that. Fresh na fresh yan. Kaninang umaga, lumalangoy pa sa dagat yan. Tikman muna natin yung sea urchin. Wow. Sarap. Manamis-namis. Pero hindi lang dagat ang bumubuhay sa Siquijor. Sa Larena, Siquijor, isang public market ang nasa puso ng bayan. Halos lahat ng mga produkto sa Sunday market na ito, mula sa mga mangingisda at magsasaka sa isla. Kaya lahat, special. So, iba-ibang huli. Meron tayong sea grapes dito, meron tayong agar-agar, tapos sea cucumber, sea favorite ko urchin. lahat to. Fresh, kaninang umaga pa yan, di ba ate? Wow. Ito, favorite ko to eh. Oo. Lalagyan ng suka. Suka, tsaka Agar-agar. tapos doon, meron tayong cassava. Ito, yung cassava cuts, nilalagyan nila ng gata tsaka sugar para tumamis. Kasi dito sa Siquijor, wala tayong maraming rice. Oo. In replacement of rice, we have corn. In replacement pa din sa rice is itong cassava. Ano to? No, Sa dagat din ito. Tinatawag dito, butbot. Sea anemone. oh, Kinakain pala yun. Oo. Maliliit, no? Oo. Pero dalawang klase ito. Yung malalaki, yun ay hindi kinakain. Ang maliliit lang to. Oo, makatiman yun. Nice, oo. ngayon, Doon muna tayo sa mas pamilyar na pagkain. ito yung pinaka-Siquijor talaga, torta. Oo, traditional bread namin. Kasi yung egg white, ginagawang simbahan. So, yung egg yolk, ginagawa naming bread, yung torta. So, Okay. ito, mga dried fish. So, since wala tayong mga commercial fishing dito, ito almost galing ng Mindanao or Negros. I see. Pero meron din kaming sa amin, pero konti lang. Ito yung talaga, pag nagluto ka ng something na gusto mong kasi hindi Pampalasa, tayo ganun? pampalasa. Kasi hindi tayo wala tayong patis dito sa Siquijor eh. Ganun ba? Oo. Yung patis kasi is more on Luzon, sa Luzon. North. Oh. So, ito yung pwede pampalasa ito nyo. siya. Ito mukhang interesting din to. Ano to? Ang bata ko, makain ako ng ganito eh. Dried Oh, squid. pwede mo yung kainin ng Oo. kahit hindi luto. Di ba? Oo. Dito sa Sunday Market, there's something for everyone. Ang paborito ng mga bata, yung tinatawag nilang burikit. Ito yung pasalubong talaga, lalo na sa mga bata. Paborito nila to eh. Yung mga bata, hindi siya masyadong kumakain ng kasama, di ba? So ngayon, gumawa tayo ng variant like ganito, para at least yung crispiness niya, parang biscuit siya, tapos lalagyan mo siya ng coco jam. So ano pa rin to? Kasama pa rin to? Kasama yan. Kasama starch, tapos binilad to sa araw. Marami po yung mga process. Ito yung pinakamahirap trabahuin. Tikman nga natin. Sige. Hati tayo. Oo. Yun! Cheers! Cheers. Sarap. Di ba magugustuhan ng bata? Yung, Oo. yung Kahit ako, nagustuhan ko eh. Gano'ng katagal po ginagawa to? Ganyan ka oras trabaho on. Dugat. Kulang ang duha ka adlaw. Mga kulang-kulang 2 araw. 2 araw. Trabaho, no? Oo. Lasang ano to? Lasang childhood. Oo. Kahit na hindi ako taga rito, para akong bumabalik sa pagkabata. At ngayong naikot ko na ang Sunday Market, namili naman kami ng mga ricado para sa isang espesyal na tanghalian.
Bago naman kami umalis, dumaan muna kami sa nagbebenta ng walis. Just in case maiwanan daw kami ng tricycle, sabi ni Luis. So, Sikior, hindi pwedeng walang bentang ganito, no? Ito ang gamit namin pang lipad. Ay, pang walis pala, no? Pwedeng ganito to, eh, no? Nimbus 2000 yan, pang ano yan? Matic yan. Dinala namin ng mga napamili kay Gabi. Good afternoon po. Hi! Hello. Nice to meet you, Atom. Gabi. Nice to meet you. Ang ganda naman ng house ninyo. Sa Maynila lumaki si Gabi. Pero, na-in-love daw siya sa Siquijor. Kaya halos 2 taon nang naninirahan dito. Ngayong araw, ipapakita niya kung paano magluto ng isang tradisyonal na ulam. Hello! Sino po itong mga ito? So these are my beautiful women and mga Yes. neighbors ko. Oo. Ito si Nanay Beverly and Ate Arlene. Sila yung kasama ko sa cooking classes. Wow, magandang araw po. Magandang araw. Salamat po sa pagluto ngayong araw. Diba? Kunyari, alam ko yung ginagawa ko. Sangkutsa ang iluluto namin, na minsan ding tinatawag na lauya o matar. Depende kung saang bayan ka sa Siquijor naroon. Itong lauya, culturally, ano to siya yung parang ito yung pinapakain natin sa bisita. Kunwari, uuwi ka ng piyesta. Pagdating mo, ito yung parang welcome ano mo. Kasi ito, this is somewhat like our comfort food, no? Kumbaga, especially ngayon, medyo maulan. So, walang huling mga isda. So, basically, kukuha lang kami sa silong ng manok para kakatayin namin, tapos kakainin namin. Teka, bakit nga ba ako ang natokang maghiwa ng bawang? Sa Siquijor, hindi kami nagbabawang. Ganun ba? Oo. Nilipad yung balat ng bawang. Bawal sa amin yan eh. Tsaka asin. Joke lang ah. Ngayon ko lang nag-gets. Ay, hindi mo na-gets yun. Yan sila. Teka nga, tingnan natin. I-test nga natin kung totoong tao ka. Malakas magbiro si Luis. Pero ang mahika at mistisismo, matagal nang nakaugat sa buhay ng mga taga rito. Ano po yan? Para hindi ka matamaan ng mga sakit-sakit. Ganon? Pero anong ingredients? Anong mga... Roots. Ito rin, meron po kaming love potion dito. Tanan! Oo, totoo ba yan? Totoo. Nako, maihalo yan sa ano, ha? Kaya hindi na kayo makakalimutan. Luis, baka ayaw mo na akong lubayan. Atom! Bantay-bantay ang pagkain mo. Kamasahog natin yan dyan. Iba naman yan. Niligpit na ang botelya ng gayuma. Hindi naman siya kailangan sa sangkutsa. At sinimulang magluto. Sa kawali, inilagay ang unang piga ng gata. Tanglad, luya, bawang, at sibuyas. Isinama ang isang native chicken at tinakpan. Matapos ang ilang minuto, idinagdag naman ang bell pepper at sayote. Nagbudbod ng konting asin at paminta. At makalipas ang ilang saglit, voila! Isang mainit-init at katakam-takam na sangkutsa. Thank you. Let's go. Let's dig in. Mauna kayo. Go. Luis, age before beauty. Age daw, 32 ka na. Ikaw mo na. Excuse me, ilang taon ka na pa, sir? Lambot ng chicken, ah. Fairness. Harap. Masarap. Masarap. Dami kaayo. Masarap. Lami. Yun yung gusto ko sa mga putahe na simple ingredients. Parang lahat na lalasahan mo. Lasa mo yung luya, yung bawang, tsaka syempre yung gata. Itong tinudtod, kuha ka lang ganyan konti. Gagawin mo siyang ito yung parang magiging rice mo.
Tapos kuha ka nung Ito. cucumber. Cucumber. Sea cucumber. Lagay mo siya dyan. Siguro 2, 3. Tapos lagay ka ng suka. Doon sa cucumber lang. Tapos kanin mo siya. Sarap. Perfect siya. Ganda nga ng combo, no? Para siyang champurado tsaka tuyo. Parang gano'n. Actually, sa opisina namin, like dito, kasi may naglalako niyan sa mga office. Kinakain namin yung snacks. Kasi matamis, maasim, tsaka maalat. Sarap. May kakaibang magic ang lutong bahay. Lalo na kung ang lutuin ay kwento rin ng lugar. Kaya si Gabi, hindi man laki sa Siquijor, ginagamit ang kanyang kusina para mapanatili ang kultura ng isla. What is it about Siquijor na nakabitag sa'yo? Ika nga, oo. Kasi, every time that I'm here, nakikita ko talaga na I'm just so happy. Like, I meet the best people here every time. Nakita ko dito sa Siquijor na I can really just be myself and to heal. At doon nga mararamdaman ang puso ng Siquijor sa mga ordinaryong sandali ng mga taga rito. Isa ito sa paborito kong pasyalan sa Siquijor. Meron silang natural spring water pool dito sa gitna mismo ng bayan. Itong pool na ito ay open to the public, kaya matagal lang na-enjoy ng mga taga Siquijor. As far as I know, sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas, iilan lang yung merong ganitong klaseng pasyalan. Kaya nakakatuwa. Lamig. Ang favorite ko talaga dito, ang ganda ng setup ng lugar. Alam mo na, para talaga sa mga pamilya, mga bata. May mga bench sa paligid. Tapos, ang pinaka-importante, libre. So itong area na to ay designated as the swimming area, pero meron ako ipapakita doon. Ayan, so ang ginawa nila, dati kasi yung mga nakatira dito, doon sila naglalaba. Pero para ma-accommodate yung mga swimmers, tinagay nila dito. So as you can see, hanggang ngayon, importante pa rin yung bukal na yon dahil ginagamit pa rin siya for a public washing area. T-shirt mo ito ni Mister? Halatang hindi ako naglalaban ng kamay, hindi ako marunong eh. Ano ba technique? Pag ganyan. Oh, marunong ka na. Pwede na mag-asawa. Pwede na. Marami ang nabibighani sa magic ng Siquijor. At yan din ang dahilan kung bakit may mga nangangamba sa kinabukasan ng isla. Kinagabihan, nakipagkita ako kay Shane, isang Gen Z teacher sa Siquijor. Ano gusto mo? Barbecue. Kahit na ano. Barbecue. Ayan, masarap yan, lato. Oo. Ang barbecuehan sa Boulevard, paboritong tambayan ng mga taga-isla. Mura at masarap kasi. At syempre, walang tatalo sa pagkain sa labas, di ba? Alfresco dining ika nga, sabi ng mga sosyal. Okay. Ayan na! Thank you! Wow! Okay sa. Yan din ang mga ingredients sa masarap na usapan.
Ano yung nagiging challenges sa pagdami ng mga tao? Ako, medyo may pag-aalangan. Although, wini-welcome lang naman namin yung progress. Pero parang nakakabahala rin kung gaano ba tayo ka-ready. Ate, pa isang rice pa. Napasarap eh. Mula 2022, tumataas ng mahigit 50% ang bilang ng mga turista sa Siquijor taon-taon. Umabot ito ng lagpas 240,000 noong 2024 at posibleng mabreak pa ang record ngayong taon. Dahil dito, nagiging problema na raw ang tubig, kuryente at basura sa lugar. Tumataas na rin ang mga presyo. Yan din yung titingnan kung ano ba ang magiging epekto nito sa locals kasi may gentrification eh. Correct. Yung binibili ng mga locals. Nagmamahal. Nagmamahal kung ano rin presyo ng mga foreigners. What do you think is in store for the future of Siquijor? Or at least what version of Siquijor would you like to see sa hinaharap? What we are trying to aim to have a balance because we don't want to lose the heart of Siquijor as we embrace change, as we embrace development. Pero ang balanse dapat ipinaglalaban. At nasa unahan nito ang mga mangingisdang umaasa sa dagat. Sinamahan namin sila Tatay Othello sa paghangon ng kanilang mga fish cage o bobo sa laot. Pamukad ang tawag sa tradisyonal na pangingisda sa lugar na ito. Nilagay namin yung bubo namin nasa 80 meters to 60 meters ang lalim ng nilalagyan namin. Tapos kinukuha namin after 1 week. Ay, wala. Walang sulod. Hindi tayo Medyo payat ang huli ngayong araw. Una pamukan namin yung isang bobo, hindi kasya ng isang balde. Timba, hindi kasya. Daming huli namin nun. Pero hindi sumusuko sila Tatay Othello. Lalo't may dumating na pagkakataong may balik ang sigla ng dagat. Dito po ba sa inyo, marami pa rin mga nahuhuli o nauubos na rin? Kunti na lang. Pero kaya na masaya kami na pinagtayuan ng MPA yung aming barangay para pangingitlogan ng mga isda. MPA o Marine Protected Area. Yan ang nagbibigay ng pag-asa kay Tatay Othello ngayon. Ang pinakabagong MPA kasi sa probinsya, narito sa kanilang barangay. Ito yung lugar kung saan ako nag-scuba diving kamakailan. Mga mangingisda raw mismo ang nagsulong na maitatag ito. At halos 2 dekada rin ang inabot ang kanilang pagpupursige. Matagal niyo pong hinintay ito, no? Matagal, 18 years in making. Grabe, oo. Kagawad pa ako noon. Sobrang saya namin, sir, kasi tagal namin hinihintay, lalo na sa mga membro ng aming asosasyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisda sa loob ng tinatawag na core zone ng MPA. Kaya naman regular na nagbabantay sa lugar ang mga mangingisda, araw o gabi. Bakit ba ganun na lamang ka-importante sa inyo na protektahan itong MPA ninyo? Parang yung isda, sir, ay masanay na sila sa loob ng sitwari, hindi na sila magalaw. So pag hindi na nagalaw yung lugar na yon, malaking chance nga dumadami yung mga isda. Nasasayangan din yung iba kasi hindi na sila pangingisda sa loob, pero hindi nila iniisip makakabenepisyo naman yung mga mangingisda kasi lalabas din yon. Mula nang maitatagang MPA, nakikita raw nilang unti-unting nanunumbalik ang sigla ng kanilang karagatan at bakawan. Ilang saglit lang, nagsilabasan
ang ilan sa mga naninirahan dito. Teka, mga aswang ba yan? Sa gitna ng pagmamasid namin sa mga bakawan, nagsilabasan ang ilan sa mga naninirahan dito. Teka, mga aswang ba yan? Hindi. Malalaking paniki lang. Flying fox, kung tawagin. Itong mangrove area na to ay kadikit ng marine protected area at very critical part pa rin siya ng habitat kasi kapag tumataas yung tubig dito nangingitlog yung ibang mga isda. At kanina napansin natin na bahay din siya ng ibang mga animals tulad ng flying fox na medyo mailap pero buti na lang meron tayong nakitang ilan. Si Tatay Otelo at iba pang mangingisda, inako ang responsibilidad na ipagtanggol ang mga lugar na ito. Umaasa sila na sa kanilang mabuting halimbawa, mas marami ang mahihikayat na pangalagaan rin ang kanilang kapaligiran. Hindi naman tayo mag-isip na ngayon lang. Bukas ang ating mga anak, mga apo pa. Pero habang dumarami ang turista sa Siquijor, hindi lang ang dagat ang kailangang alagaan. Malaking hamon din ng basura sa maliit na islang ito. Sa Barangay Sabang, Siquijor, nakilala ko si Kapitan Cleburn. Dating engineer sa Japan, bumalik siya para tumulong sa kanyang komunidad na nooy nalulunod sa problema ng basura. Parang may guilt na bakit ganito ang Pilipinas, bakit ganito yung barangay ko. Sa Japan, kahit sa city, walang basura. Ano po itsura nito dati? Maitim yan, maputik, mabaho. Tapos puro basura ng Puro mga basura residente. na halo-halo, mga bote, mga plastic, lahat-lahat ng basura nandito. Gaano katagal po inabot? Matagal. Umabot ng ganito Mga kaganda? 2 taon yata. Talaga? Oo, tagal talaga. Yung plastic na iba. Yung mga bote. Kalaunan, tumakbo at nanalong barangay captain si Cleburn. Mula sa pinakamaruming barangay. Ngayon, kabilang na sila sa pinakamalinis na komunidad at nakakuha pa nga ng maraming parangal dahil dito. Ang segregation ng basura dito nagsisimula sa bahay. Saan yung basura mo dyan? Ang barangay workers nag-iikot sa bawat tahanan para kolektahin ito at saka dadalhin sa kanilang materials recovery facility. Nasanay na raw ang mga residente sa sistema at isinasapuso na rin nila. Sa awa ng Diyos, halos araw-araw nagwawalis kami. Yung basura namin, halos araw-araw din segregated. Wow. Sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na basura. Dito makikita ang mas malalim na bunga ng pagbabago sa mga luntiang espasyo na puno ng buhay. Ang bakawang ito, halos makalbo na raw noon, pero malago na uli ngayon. Binawal ko na yung pagputol, binawal ko na yung ng mga hayupan dito, at saka nilinis na namin. It looks very nice, no? Parang very peaceful. Parang Yes. siyang sanctuary. Habang patuloy ang pag-unlad sa kanilang probinsya, umaasa si Cap na ang mga aral ng kanilang barangay may sasabuhay sa buong isla. Sa akin lang, iisa lang ang Siquijor. Wala na tayong ibang Siquijor na matitirahan. Kung mawawala, masisira na dahil sa turismo. Sayang din. So, kailangan suportahan natin yung programa sa kalikasan. Ilang beses kong narinig ang ganitong panawagan mula sa mga Siquijud nun. Lalo't nakita na nila kung paano nagkaproblema ang ibang sikat na pasyalan sa Pilipinas. Handa na kaya sila? Kinakabahan ka ba? Sobra. Kasi where to bring all this waste? Oo. And then,
how can we manage all these destinations with that number of people coming in? Matapos ang mahigit 2 dekada ng pagiging tour guide, si Luis bahagi na ngayon ng Provincial Tourism Office. Ilang patakaran na raw ang kanilang pinag-aaralan para matiyak na mananatiling likas kaya ang turismo sa Siquijor. Kabilang ang posibleng pagtakda ng quota sa ilang popular na pasyalan. I've been traveling on the Philippines. I saw the bad stuff about tourism and the good stuff. So I want to apply all of those talaga dito sa isla kasi at least para yun, ma-preserve yung Siquijor. Kasi sobrang ganda ng Siquijor eh. Kung may isang bagay na gusto mong baunin ng mga tao mula sa Siquijor, ano yun? Well, Ng mga bisita. I want them to go out from the island with a smile. Yung parang na-experience talaga nila yung Siquijor. The full traveler experience. May isang lugar pa akong hindi nabibisita sa Siquijor. Ang tinaguriang Secret Beach ng isla. Dinala ako doon ni Luis. Ang ganda, pero parang hindi naman siya secret. Habang nag-e-enjoy ang mga turista sa beach, isang grupo ng mga mangingisda ang dumating mula sa laot. Kikilawan na siya, sir. Bit-bit ang kanilang huli. Ang kanilang inuwing isda. Agad lininis at inihanda sa dalampasigan. Pagsasaluhan ito ng buong komunidad. Meron tayong sinugba, tinola, tsaka kinilaw, kaya sutukil. So, three ways agad ang luto. We prefer sa beach talaga kasi parang dito yung gana mo kumain. Okay. And then it is also for the whole community. Parang community-based siya na activity. Yeah. Everybody pitches in. So, importante ma-preserve yung ganitong klaseng mga practices, no? Preserve talaga. Hindi pwedeng kalimutan to kasi ito yung Siquijor eh. Pag wala yung Siquijor. Magiging island din siya. Thank you. Oh yes. Sarap. Thank you. Hap. Wala pang kalansa-lansa. Magaling. Pwede ka na mag-asawa. May asawa na ako. Meron na ba? Ang Siquijor, para ring beach na ito. Dating secret, pero not so secret na ngayon. Ang lihim kasi, kapag naibunyag, hindi na maililihim uli. Sabi nila, mahiwaga raw ang Siquijor. Nakita ko nga yan. Nasa kamay ito ng mga manggagamot. Sa karagatang nagbibigay buhay sa komunidad. Sa nakabibighaning kalikasan. At sa mga taong naninindigang dapat itong ingatan, ipaglaban, at ibahagi sa mundo nang hindi sinisira. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon. Pati ba ito? Puro ka pa. Nabasa sa shirt kasi naulanan talaga siya. Ay, gusto ko tuyo eh. Ano ka lang? Well, sorry.